pagkabata ni Olivia ay puno ng linggong pagpunta sa simbahan, mga salo-salo at pagbabasa ng Biblia kasama ang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay haligi ng kanilang lokal na simbahan at ang kanilang buhay ay patunay sa kanilang matibay na pananampalataya. Ngunit habang siya ay lumalaki, ang bigat ng kanilang mga inaasahan ay naging parang tanikala. Mayroon silang tiyak na pananaw para sa kanyang buhay, isang makadiyos na asawa, isang marangal na tahanan at isang landas na puno ng kabanalan. Para kay Olivia, ito ay hindi parang gabay kundi parang isang pagkontrol sa kanyang kalayaan. Kaya nang siya ay naging 24 na taong gulang, kumawala siya sa kontrol ng kanyang mga magulang. Ipinagpalit niya ang tahimik na hapunan kasama ang pamilya sa maingay na mga party, ang Bible study sa mga gabi-gabing paglabas kasama ang kanyang mga barkada at ang mga mapagmatsyag na mata ng kanyang mga magulang sa pagpunta sa mga di kilalang mga bagong lungsod. Sa panahong ito niya nakilala si Ken, isang kaakit-akit at makisig na atyesta, nakabaligtaran ng lahat na inaasahan ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ang kanilang koneksyon ay napakalakas, isang matapang na kislap laban sa kanyang nakaraan. "Ma'am, tigilan mo na ang pakikialam sa buhay ko," sabi ni Olivia. Ang boses ay puno ng pagkabigo. "Wala akong pakialam kung si Ken ay hindi naniniwalang may Diyos. Nagmamahalan kami at yun ang mahalaga." Ang kanyang mga magulang na ang boses ay puno ng kalungkutan ay sinubukan ang huling pagkakataon. "Gusto lang namin siyang makilala, Olivia." Si Olivia na nakakita ng pagkakataon na patunayan na mali sila ay pumayag. "Sige, dadalhin ko siya sa simbahan sa susunod na linggo. Ipapakita ko sa inyo na kaya ko siyang baguhin." At sa ilang sandali, tila kaya nga niya. Nagsimulang sumama si Ken sa kanya sa mga Sunday services at sumali pa nga ito sa men's fellowship. Nagbasa siya ng Biblia at nakikipag-usap tungkol sa pananampalataya. Si Olivia na nagniningning sa pagmamalaki ay sinabi sa kanya mga magulang, "Kita nyo, sabi ko na sa inyo, kaya kong baguhin at dalhin si Ken sa church." Binaliwala lang ni Olivia ang mga pagdududa at pag-aalala ng kanyang mga magulang at nagtanan sila ni Ken. Ang pagbabago kay Ken ay hindi unti-unti. Ito ay biglaan at malupit. 2 linggo pagkatapos ng kanilang kasal, nalaglag ang maskara ni Ken. Ang karisma ng lalaking kanyang pinakasalan ay napalitan ng isang estranghero na amoy alak. Isang estranghero na sa isang galit ay minumura siya at sinasaktan. Ang mga damit simbahan ay napalitan ng mga kasuotang pangbar na amoy alak at usok ng sigarilyo. At tuwing gabi, kasama ang mga dati nitong mga kaibigan. Isang linggo ng umaga, sinubukan ni Olivia na dumalo sa simbahan, ngunit hinarang siya ni Ken at tumayo ito sa harap ng pintuan. "Hindi ka pupunta sa church," sigaw ni Ken. "Baliw ka ba? Sumama lang ako sa iyo sa simbahan para makuha ka." Nanunuya niyang sabi na matalim ang pangiinsulto sa kanyang mga mata. "Alam mong artista ako, dito ka lang sa bahay." Nawasak ang mundo ni Olivia. Naniwala siya na ang kanyang pag-ibig ay kayang malampasan ang lahat, na ang kanyang pananampalataya ay sapat na malakas upang baguhin ang puso ni Ken. Ngayon, siya ay nakakulong sa isang kasal na puno ng takot at pag-iisa, isang buhay kung saan kahit isang simpleng panalangin ay maaring mag-udyok ng galit at poot. Ang muling dagok ay dumating sa buhay ni Olivia nang matuklasan niya ang kanyang pambababae at pinalaya siya nito. Sirang-sira at nahihiya, bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang, ang parehong tahanan na desperado niyang tinakasan. Ang kwento ni Olivia ay isang malakas na paalala ng prinsipyo sa Biblia na matatagpuan sa 2 Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Paano magiging kapareha ng katuwiran ang kasamaan? Paano makakatira ang liwanag kasamang kadiliman? Ang aral ng kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa isang partikular na uri ng tao. Ito ay isang aral tungkol sa mga pangunahing bagay na lumalabas kapag ang 2 tao na may magkaibang pangunahing paniniwala ay sumusubok na bumuo ng isang buhay ng magkasama. Ang pag-aasawa sa kaibuturan nito ay isang mahalagang
pagsasama. Kapag ang pundasyon ng isang kapartner or kapareha ay binuo sa pananampalataya at ang isa ay sa kawalan ng pananampalataya, ang mismong pundasyon ng relasyon ay hindi matatag. Natutunan ni Olivia ang masakit na katotohanan na hindi mo mababago ang puso ng isang tao at ang isang bahay na nahati laban sa sarili nito ay hindi makakatayo. Sa halip na subukang baguhin ang isang tao, ang pinakamahusay na paraan ay hanapin ang isang kapareha na magkapareho kayo ng paniniwala at pampalataya sa Diyos. Isang tunay na partnership ay isa kung saan pareho kayong patungo sa parehong direksyon na sumusuporta sa isa't isa sa isang paglalakbay na pareho ninyong pinapaniwalaan. Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.